For me, sa tingin ko pagka nag-retire na si Junmar Fajardo sa PBA is yun na, magiging balanse na yung liga. Kasi wala namang PBA player ang makakatapat talaga sa lakas ni Junmar Fajardo. Nakakapalag lang naman yung mga teams pagka-import conference na. Alisin nyo ngayon sa PBA si Junmar Fajardo. Tingin ko kaya ng palaga ng Rain or Shine, na Converge, na Northport Batang Pair, yung lineup ng San Miguel Beermen. Sobrang laki talaga advantage na may Junmar Fajardo sa team mo. Kahit sino pang kuning coach na San Miguel Beermen, si Galen, si Coach Leo, is malakas pa rin talaga sila dahil may Junmar Fajardo. Konti lang naman Pinoy basketball players na nakakapalig sa kanya sa ilalim. Si Japet Aguilar. Ang kaka-retire lang na si Sista na open na for trade. Yung isang kayang pumalag sa kanya, backup center niya, si Moutaw Tua. Isa lang ang tingin ko kaya lumaban dito kay Junmar Fajardo at hindi pa siya nagpapadraft. At ito ay si Kai Soto. May isang player sa San Miguel Beermen na nasasayang ang talent niya doon. At ito'y wala nang iba kundi si Moutaw Tua. Hindi deserve ni Moutaw Tua maging backup center. Dapat sa kanya starting 5. Sobrang nasasayang lang yung prime years siya dito sa San Miguel Beermen. Yes, alam ko, easy money, tapos easy championship dito sa San Miguel Beermen. Pero nanghihinayang talaga ako sa kanya. Kahit sa ang team dito sa PBA, sure ako first 5 siya. Terra Firma Jeep, Blackwater, Converge, Phoenix, TNT. Tingin ko naman malaki-laki na naipon niya dito sa San Miguel Beermen. Nakailang championship naman na siya dito, madami ng bonus yun. Nakakahinayang lang na backup center siya dito sa liga natin. Hindi naman siya magiging first round draft pick kung di siya malakas. Sana matrade na siya kahit sa ang team dito sa PBA. So San Miguel Beermen, Al Francis Chua, free Moutaw Tua. Huwag tayo maniwala agad sa mga fake news. After nga natanggalin ng Sacramento Kings ang head coach nila si Mike Brown, ang dami nagkakalat ng fake news na si Jimmy Alapag na daw ang head coach ng Sacramento Kings. Walang katotohanan yun guys. Inappoint nga ng Sacramento Kings as interim head coach ngayon si Doug Christie na dati naglaro dito sa Sacramento Kings. Gets ko naman na gusto ng mga Pinoy fans na maging head coach si Jimmy Alapag dito sa NBA. Malay mo siya nga kunin ng Sacramento Kings kasi nga interim, sabihin, temporary lang. Naghahanap pa nga ng bagong head coach to Sacramento Kings. Alam naman natin na meron ng head coach na Pinoy dito sa NBA. At ayun nga si Eric Spoelstra sa Miami Heat. Pero iba pa rin talaga pag si Jimmy Alapag ang maging head coach dito sa NBA. Katulad ng nalaman natin na Pinoy si Jordan Clarkson at si Jalen Green. Iba pa rin pag ang na-drop is katulad ni Kai Soto or Bobby Ray Parks Jr. So tama na tayo guys sa fake news. So pagdasala lang natin guys si Jimmy Alapag ang maging head coach itong Sacramento Kings. So ready na daw ang Terra Firma i-trade si Christian Sandhardinger. Ready na sila for trade talks. Laki chance nga daw na MVP group ang makakuha dito kay C-Stan. Tingin ko matitrade talaga dito ay si Mikey Williams. Kahit walang kasiguraduhan na maglalaro ulit sa PBA si Mikey. Makukuha nila yung rights kay Mikey Williams pero baka hindi naman maglaro. Okay lang, sanay naman yung Terra Firma walang napupunta sa kanila. Sobrang bagay si C-Stan sa token text. Alam naman natin na run and gun yung play nila. Hindi pasok si C-Stan dito sa Ginebra system kay Coach Tim Cone. Pero kung ako dito sa MVP group, ilalagay ko si C-Stan sa NLEX Road Warriors. Kasi sa tatlong team nila, ang NLEX na lang naman ang walang championship at kailangan talaga ni Robert Bolick ng tulong. Kung ako kay C-Stan, pupunta ako sa mga independent team para bumalik ulit ang balanse dito sa liga. Gusto kong makakuha sa kanya ang Phoenix Fuel Masters. Lumalakas na naman yung Rain or Shine pati Converge Fiber Xers. Kaya tingin ko bagay si C-Stan dito sa Phoenix Fuel Masters. Isa sa tingin ko magpapalakas ulit sa PBA is pumayag na sila na mag-coach dito ang mga foreigners. Sana PBA maging open-minded na tayo. Alam naman natin na mas madaming magagaling na coaches around the world. Wala, ginagawa tuloy ng other teams, ginagawa na lang nilang active consultant, yung mga coaches na foreigners. Pero alam naman natin sila talaga yung coach. Ginawa na Converge, na Meralco, alam ko ginawa na rin ng TNT to. Hindi sa minamaliit ko yung mga Pinoy coaches Magagaling naman talaga sila pero sana maging open na tayo mag-grow.
Yung mga Pinoy coaches na rin naman na mag-benefit dito. Makukuha nila yung mga knowledge ng mga foreigner na coaches. Kung willing tayo mag-import ng mga basketball players, bakit hindi rin tayo mag-import ng mga foreign coaches? Magbe-benefit naman dito yung mga Pinoy basketball players natin Ang gusto lang naman natin mag-improve na yung liga at maging exciting ulit.